ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Puri ng manunubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi ng mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapatuloy ng Ebanghelyo kahapon, ang kwento na ating narinig mula kay San Lucas ngayon. Naalala niyo pa yung kwento kahapon? Kwento ng paglakad o kwento ng pagpunta sa Emmaus ng dalawa sa mga alagad ni Jesus. Naalala niyo na? Hindi nila nakilala si Jesus nang makausap nila at makasabay nila sa daan. Ngunit nang kumain sila sa Emmaus at damputin ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat
at pagpira-pirosuhin, sakalang nila nakilala si Jesus. Ngunit huli na ang lahat, dahil nang makilala nila si Jesus, biglang nawala sa kanilang paningin si Jesus. Kaya nga, itong dahilan kung bakit sila dali-daling nagbalik sa Jerusalem. Kaya ituloy natin ang kwento. Ang kwento ngayong araw na ito, na ikinukwento sa atin ni San Lucas pa rin, ay habang isinasalaysay ng dalawang alagad ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus, yan, biglang lumitaw sa kanilang gitna si Jesus. No? Ini-imagine ko, no, nakabilog sila. Kasi lumitaw sa gitna no? So nakapalibot silang ganyan, no? Nagkukwentuhan, no? Nagtatanungan kung anong nangyari at kinukwento naman nung dalawang alagad. Biglang lumitaw si Jesus at binati sila ng sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Na-imagine nyo kung ano itsura ng mga alagad? Hello? Parang ganyan, no? Nakatulala lang, ganyan, no? Yan, ganyan itsura nila, no? Yung natulala, nanlaki yung mata, nagulat, siguro natakot din kasi, di ba? Pero maganda yung bungad na bati ni Jesus sapagkat alam niya na ang mga alagad ay nagugulumihanan, di ba? Alam niya hindi mapagtagni-tagni ng mga alagad kung paano nangyari. Walang laman yung libingan, nagpakita sa daan, no? Paano nangyari, no? Siguro nagugulumihanan ng kanilang isip sa mga nangyari at nangyayari. Hindi matahimik ang kanilang isip dahil sa hindi nila lubos na maisip na posibleng mangyari ang nangyayari. Ano bang nangyayari? Nagpapakita si Jesus. Nabuhay si Jesus. Hindi po ba? Mahirap kalaban ang isip. Mahirap kontrolin kung madami tayong iniisip. Lalo na kung naglalaban-laban yung isip, Sinasabi ng isip, sige. Sinasabi ng isip, hindi totoo yan. Di ba? Ang hirap kontrolin ng isip. Lalo na kapag hindi tugma ang mga nangyayari sa nasa isip. At kapag hindi mapaniwalaan ng isip ang kanyang mga nakikita. Kaya nga, marami ang may issues ngayon sa isip. Di ba? Maraming ang may mental health issues. Dahil maski ang isip ay nagdudulot na din ng sakit. Pero ganun pa man, ipinapakita ng kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus na sa kabila ng lahat ng ating alalahanin, sa kabila ng lahat ng ating iniisip at mga intindihin, handa si Jesus na tayo ay pakalmahin. Pakalmahin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Peace. May dalawang pwedeng kahulugan ang bati ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan. O sa Ingles, peace be with you. Dalawa ang pwedeng kahulugan nito. Una, kay Jesus, nagmumula ang kapayapaan. Yung peace be with you ni Jesus, yung sumainyo ang kapayapaan, ay isang pagbati o greetings. Sa gulo ng ating buhay, kay Jesus natin makukuha ang kapayapaan. Iba bumati si Jesus. No? Kung tayo, paano tayo bumabati? Di ba? Sasabi natin, magandang umaga, hello, hi, di ba ganon? Tayo bumati. No? Pero si Jesus iba. Pag bumati, sumainyo ang kapayapaan. Bakit kaya? Pero siguro, alam ko kasi alam ni Jesus, kapag siya'y bumati, ang mga tao may daladala sa isip. Gumugulo ang puso.
may bitbit. Kaya nga pag ang Diyos bumati, no, na sumainyo ang kapayapaan, ibig sabihin nito, nagbibigay siya ng kapayapaan. Ito yung klase ng katahimikan at kapanatagan na nasa loob ng puso ng isang makadiyos. Kaya nga, kahit ang isang taong makadiyos, kahit ang hirap ng buhay, laging payapa ang isip dahil nasa Kanya ang Diyos. Kaya lang naman tayo nag-aalala kasi wala sa iyo ang Diyos. Kaya ka lang naman ang dami mong iniintindi at iniisip kasi wala sa iyo ang Diyos. Pero kung nasa iyo ang Diyos, hindi ka mag-aalala. Kung nasa puso mo ang Diyos, hindi ka mangangamba. Kasi alam mo, kakalmahin ka ng Diyos. Kaya nga kapag ang daming iniisip, magdasal. Hello? Magdasal para sumaatin ang Diyos. Tingnan mo, kaya pagkatas magdasal, hindi ba, napapanatag tayo? Bahala ka na, Lord. Sige, ikaw nang bahala, Lord. No? Kasi sumasa iyo ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng sumainyo ang kapayapaan. Isang pagbati. Pangalawang ibig sabihin ng sumainyo ang kapayapaan, para kay Jesus, sa Kanya nagmumula ang pakikipagkasundo. Ibig sabihin, isa itong pakikipagbati. Alam niyo yon? Pakikipagbati. Kapag ikaw ay may kagalit, anong ginagawa mo? Nakikipagbati. Pero kapag ikaw ay may kagalit, hindi mo kayang makipagbatian. Tama? Di ba? Hindi mo mabati, di ba? Kaya pag nasa simbahan at yung kaaway mo nasa likod, pag peace be with you, hindi ka makalingon. Di ba? Pag yung kaaway mo nasa kanto at dadaan ka, iikot ka. Kasi hindi mo kayang batiin. Hindi mo kayang makipagbati. Pero si Jesus, bumabati ng sumainyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, ito ang kanyang pakikipagbati, pakikipagkasundo. Ang galing, no? Siya na yung pinagtaguan ng mga alagad. Siya na yung tinalikuran. Siya pa ang nakikipagkasundo. Diba? Kaya nga sila nagkakatipon kasi nagtatago. Ayaw nila sila'y matuntun. Kaya nga yung dalawa, umalis sa Jerusalem. Nagpakalayo na ng daan. Tinalikuran na. Pero tingnan mo, si Jesus pa rin ang nakikipagkasundo. Para bang pinapakita ni Jesus na kahit wala siyang kasalanan, handa siyang makipagkasundo. Handa siyang makipagbati. Kaya nga, pag tayo'y nagkakasala, huwag na tayong mahiya na lumapit sa Diyos. Kasi bago pa tayo lumapit sa Diyos, alam niyang handa na siyang patawarin tayo. Siya na ang nakikipagbati. Mga kapatid, ang kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagiging payapa ng tao sa piling ng Diyos. Ulitin ko po, pagiging payapa ng tao sa piling ng Diyos dahil sa pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Amen. Amen.